Kilala ang mga bansang Arab sa pagkakaroon ng mga pinunong taglay, ang napakalawak na kayamanan, namumuhay sa sukdulang karangyaan, at nagmamay-ari ng mga bagay na para sa karamihan ay tila imposibleng makamtan kahit nasa panaginip. Mula sa mga tahanang nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar at mga sasakyang umaabot sa milyong halaga, hanggang sa mga simpleng gawain gaya ng pagpapagupit na umaabot sa libo-libong dolyar. Ilan lamang ito sa mga luho at pamumuhay ng pinakamayayaman na ating pag-uusapan sa videong ito. Bilang pinuno ng isa sa pinakamayayamang lungsod sa mundo, si Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ng Dubai ay lubos na tinatamasa ang kanyang mga pribilehiyo. Tinatayang umaabot sa humigit kumulang $15 billion ang kanyang personal na yaman. Dahil sa kanyang malawak na kapangyarihan at impluwensya bilang leader ng Dubai, nagkakaroon siya ng maraming pagkakataon upang higit pang palawakin ang kanyang estado at mamuhay sa sukdulang karangyaan. Ang kanyang tirahan ay ang Zabil Palace na nagkakahalaga ng humigit kumulang $500 million. Ang napakalawak na palasyong ito ay puno ng magagarang palamuti mula sa itaas hanggang sa ibaba, mula sa mga precious metals, ivory at kahangahangang mga dekorasyon. Taglay nito ang halos lahat ng luho na maaaring hangarin ng sinuman, kabilang ang private cinema, spa center, game room, ilang swimming pool at gym. Walang dudang napakarangya ng pamumuhay ni Sheikh Mohammed. Sa katunayan, hawak din niya ang record para sa isa sa pinakamahal na kasal na umabot sa tinatayang $200 million na kung saan kalahati umano nito ay ginamit sa pagpapatayo ng isang bagong stadium para sa nasabing okasyon. Pinag-uusapan din na ang pinunong ito ng Dubai ay may malalaking investment sa real estate at sinabing mas marami pa siyang lupain sa England kaysa sa British royal family. Kabilang sa kanyang malawak na ari-arian, ang isang 63,000-acre estate sa Scotland at isang $45 million na estate sa Dalham Hall. Bukod pa rito, ang Dubai Royal Family ay nagmamay-ari ng isang kahangahangang penthouse sa Monaco na nagkakahalaga ng $323 million, isa sa 10 pinakamahal na property sa buong mundo. Gayunpaman, hindi pa rin ito maihahambing sa kanyang Emirates Palace sa Abu Dhabi. Ayon sa mga ulat, nagpatayo rin si Sheikh Mohammed ng isa pang maliit na palasyo sa Dubai. Ngunit ang tinuturing niyang katamtamang karangyaan ay labis na marangya para sa karamihan dahil ang ultra-luxurious na palasyong ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $1 billion. Si Sheikh Mohammed, tulad ng ibang mga Arab ruler, ay kilala rin sa kanyang hilig sa mga mamahaling sasakyan. Ang kanyang koleksyon ay tunay na kahanga-hanga, kabilang dito ang isang Bugatti Veyron na nagkakahalaga ng $4 million, isang Lamborghini Reventon na umaabot sa $2.5 million, isang Ferrari Enzo na may halagang $1.5 million, at isang Mercedes-Benz SLR McLaren na nagkakahalaga ng $1 million. Bukod pa rito, nagmamay-ari rin siya ng napakaraming Rolls-Royce, Bentley at iba pang high-end na sasakyan. Gayunpaman, kahit gaano pa kagara ang mga ito, hindi pa rin ito matutumbasan ng kanyang ultra-luxurious mega yacht. Si Sheikh Mohammed ay nagmamay-ari ng isang napakagarang 535-foot na Marine Palace na mistulang isang super yacht na kilala bilang Dubai. Ang yate na ito ay tinatayang nagkakahalaga ng $350 million. Bukod dito, mayroon pa siyang dalawa pang yate, ang 290-foot na 4L at ang 256-foot na Swift 135. Kapag pinagsama, ang kabuuang halaga ng kanyang mga yate ay umaabot umano sa humigit kumulang $1 billion. Bagamat wala siyang personal na private jet, nagmamay-ari naman si Sheikh Mohammed ng sarili niyang airline. Siya ang nasa likod ng kilalang brand na Emirates na may mahigit 100 na eroplano sa fleet nito, kabilang ang isang napakaluhong Boeing 747-400 na nagkakahalaga ng $260 million. Ayon sa mga ulat, ang isang oras na biyahe sakay nito ay tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang $600. Ang susunod sa ating listahan ay ang pinakamayamang Arab King sa mundo, si King Salman ng Saudi Arabia. Ayon sa mga ulat,
Ang kabuuang yaman ng kanyang pamilya ay umaabot sa humigit kumulang $2 trillion. Habang ang kanyang personal na yaman ay tinatayang nasa $20 billion. Ang hari at ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng napakaraming ari-arian sa iba't ibang panig ng mundo. Kabilang ang isa sa pinakamahal na villa, ang Chateau Louis XIV, na nagkakahalaga ng humigit kumulang $300 million. Gayunpaman, mas pinipili ng Saudi King na manirahan sa isang mas marangyang royal palace sa Riyadh na itinuturing na isang tunay na architectural masterpiece. Wala mang eksaktong halaga ang palasyong ito, subalit tinataya ng mga eksperto na ang mga materyales at konstruksyon nito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $500 million. Ang 4.9 million square feet na complex na ito ay nagtatampok ng iba't ibang pasilidad tulad ng private hospital, ilang moske, isang royal cinema at marami pang iba. Kahanga-hanga rin ng koleksyon ng mga sasakyan ni King Salman na sinasabing umaabot sa mahigit 7,000 kotse. Kabilang ang ilan sa pinaka-eksklusibo at pinakamahal na modelo sa buong mundo. Kabilang dito ang isang Mercedes-Benz SL600 na nagkakahalaga ng $4.8 million, isang Bugatti Veyron na umaabot sa $3.4 million at isang Rolls-Royce Phantom 7 na nagkakahalaga ng $2.5 million. Bukod sa kanyang malawak na car collection, nagmamay-ari rin si King Salman ng napakaraming private jet na may kabuuang halaga na higit sa $2 billion. Gayunpaman, mas pinipili niyang bumiyahe sa ibang bansa gamit ang kanyang Boeing 747 na nagkakahalaga ng mahigit $500 million. Ang loob ng eroplano ay tunay na napakagara dahil pinapalibutan ito ng mga ginto at may sarili pang throne room. Kapag bababa naman ang hari, gumagamit siya ng isang custom-made gold escalator. Kilala rin si King Salman bilang kolektor ng mga marangyang yate na may fleet na nagkakahalaga ng mahigit $250 billion. Nangunguna rito ang kanyang flagship na Prince Abdulaziz Super Yacht na tinatayang may halaga na higit sa $100 million. Kung si King Salman ay may golden escalator sa kanyang private plane, mas lalo naman itong nahigitan ni Sultan Hassan Al Bolkiah ng Brunei na sinasabing nagmamay-ari ng isang buong golden plane. Kabilang din siya sa mga pinakamayayamang pinuno sa mundo at kilala sa kanyang labis na magarbong paggastos. Isa sa mga halimbawa nito ay ang kanyang pagpapagupit na umaabot umano sa $20,000. Ayon sa mga kwento, lumilipad pa siya patungong London gamit ang kanyang private jet upang puntahan ang paborito niyang barbero na pinapatuloy pa niya sa isang 5-star hotel para lamang sa 30 minutes na gupit. Sa kabila ng kawalan ng income tax sa Brunei, tinatayang umaabot sa $30 billion ang personal na yaman ni Sultan Bolkiah na nagbibigay sa kanya ng kakayahang mamuhay sa sukdulang karangyaan. Kilala rin siya bilang kolektor ng mamahaling sasakyan at ang kanyang koleksyon ay sinasabing umaabot sa humigit kumulang 7,000 kotse na halos lahat dito ay custom-made pa. Kabilang sa koleksyon ni Sultan Bolkiah ay ang mga magagarang sasakyan tulad ng Lamborghini Veneno, Bugatti Veyron at Ferrari F40 na ang pinagsamang halaga ay umaabot sa mahigit $2 billion. Bukod dito, nagmamay-ari rin siya ng isang Boeing 747-430 na tinatayang nagkakahalaga naman ng $100 million. Gumastos pa siya ng humigit kumulang $133 million para sa paglalagay ng gold plating sa exterior nito at para rin sa interior modifications, kabilang ang mga bathroom fixtures at isang golden toilet. Ang sultan ay naninirahan sa Nurul Iman Palace, isang napakalaking istruktura na may sukat na humigit kumulang 2.15 million square feet sa Bandar Seri Begawan. Ang palasyong ito ay may higit 1,710 na kwarto at 257 bathrooms. Bilang isang obra maestra ng arkitektura, itinuturing itong walang kapantay ang halaga. Gayunpaman, makikita pa rin ang napakalawak na yaman ng sultan sa kanyang mga ari-arian sa iba't ibang bansa. Kabilang dito ang isang $30 million na mansyon sa Beverly Hills, isang $110 million na chateau sa France, at isang $400 million na hotel sa London. Sa kabila ng kanyang marangyang pamumuhay, madalas na hindi siya nakikita sa media, ngunit patuloy pa rin siyang umaagaw ng atensyon sa publiko dahil sa lawak ng kanyang karangyaan.
Panghuli sa ating listahan ay si Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ang Pangulo ng Abu Dhabi. Minana niya ang pamumuno sa Emirate ng Abu Dhabi kasunod ng pagpanaw ng kanyang kapatid sa ama na si Sheikh Khalifa. Mula noon, napalago niya ng husto ang kanyang yaman mula sa humigit kumulang $3 billion patungo sa mahigit $30 billion, kung saan malaking bahagi ng kanyang mga investments ay nasa ultra-luxurious properties. Kabilang sa kanyang koleksyon ng real estate ang kilalang Emirates Palace sa Abu Dhabi na tinatayang nagkakahalaga ng $3 billion. Isa itong architectural masterpiece na nagtatampok ng iba't ibang marangyang pasilidad tulad ng private beach, spa at helipad. Bukod sa kanyang mga palasyo, nagmamay-ari rin si Sheikh Mohammed ng iba pang mahalagang ari-arian sa iba't ibang bansa. Kabilang ang isang mansyon sa Beverly Hills, California na nagkakahalaga ng $45 million. Ang 19,000 square foot na residence na ito ay may 8 bedroom, 18 bathrooms, gym, sinehan at tennis court. Bukod pa rito, si Sheikh Mohammed ay nagmamay-ari rin ng isang koleksyon ng mga high-end na sasakyan. Kabilang ang ilang exclusive models tulad ng Bugatti Veyron na nagkakahalaga ng $2.5 million. Lycan Hypersport na umaabot sa $3.4 million at Lamborghini Veneno na may halagang $3 million. Bagamat paborito niya ang mga sasakyang Rolls-Royce Phantom, Mercedes-Benz SLS AMG at Ferrari 599 GTO, ang itinuturing niyang pinaka-espesyal ay ang Bugatti Louvre Noir na nagkakahalaga ng mahigit $18.7 million. Nagmamay-ari rin siya ng iba't ibang luxurious yacht kabilang ang Azam na isa sa pinakamalaking yate sa buong mundo na may habang mahigit 590 feet at tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang $600 million. Taglay nito ang iba't ibang pasilidad tulad ng helipad, sinehan, swimming pool at gym. Si Sheikh Mohammed ay isa ring masugid na art collector at ang kanyang koleksyon ay tinatayang nagkakahalaga ng mahigit sa $100 million. Kabilang dito ang ilan sa mga world's most valuable paintings. Sa kabuuan, ipinapakita ng mga pinakamayayamang tao sa mundo ang sukdulang karangyaan, kapangyarihan at impluwensyang lampas sa karaniwang imahinasyon mula sa mga palasyo, yate, sasakyan at hanggang sa sining. Gayunpaman, paalala rin ito na ang tunay na halaga ng kayamanan ay hindi lamang sa pag-aari, kundi sa kung paano ito ginagamit at nakakaapekto sa iba. Sa huli, kakibat ng yaman ang responsibilidad at impluwensya sa mundo. Ano naman ang masasabi mo patungkol sa videong ito? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Paki-like na rin ang video kapag ito iyong nagustuhan. At huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.